Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na tagapakinig. Maligayang pagdating sa aking channel na. Pagkatapos ang aking pagtataksil, hindi na ako minsan pang hinawakan ng aking asawa. 18 taon kaming namuhay na parang mga estranyo. At nang magretiro na ako at pumunta sa medical na check-up, ang mga salita ng doktor ay nakpababa ng malamig na hangin sa aking katawan. Ang Maynila sa mga araw na iyon nang simula, ng tag-araw ay halos natutunaw sa init. Ang tuyo at mabigat na init, katangyan ng tagsibol sa aming bansa, ay madaling nakakaasar. Ngunit sa malamig at may air conditioning na kwartong isang pribadong klinika sa Makati, nakaramdam akong kilabot sa aking likod. Ako si Marina Victoria Reyes, isang guro ngang Filipino at panitikan na nagretiro na 3 taon na ang nakakaraan, ay nakaupo roon, sinisikap na mapanatili ang pinakamagandang hitsura. Nakayuko ang aking makamay sa aking tuhod sa ibabaw, aking sutla na damit na kulay dilaw, sinisikap kong panghawakan ang katahimikang laging taglay ng isang guro. Sa harap ko ay nakaupo ang Dr. Orlando, isang lalaking mga 30 taong gulang, na may salamin sa gintong balangkas, na may matino at seryosong mukha. Binabaliktad niya ang makapal na tumpok nga aking mamedikal na record. Ang tuyong kalagayan na papel ay tumunok sa espasyong puno nga amoy nga alkohol. Pumunta ako sa isang regular na check-up ayon sa payo ng aking mga kaibigan mula sa aming pensionistang grupo. Sa aking 58 na taong gulang, ang katawan ay nagsimulang gumuho tulad ng isang lumang kotse na matagal nang hindi napagkukumpuni. Naisip ko na mahahanap nila sa akin ang ilang mga karaniwang karamdaman ng edad tulad ng alta presyon o arthritis. Huminto ang Dr. Orlando sa pahina na may mga resulta ng ultrasound, bahagyang kumukulot ang kilay. Inaayos niya ang kanyang salamin at tumingin sa akin ng may eksaminadorang ngunit profesional na maawain na tingin. Ginang Reyes, sa mga resulta ng ultrasound ng iyong matres at mga appendage, may ilang bagay na dapat bigyan ng pansin. Tumibay ang aking puso. Ang profesional na ugali ay palaging nagpaparamdam ng pagkabalisa sa akin. Sa sandaling marinig ko mula sa isang doktor ang pariralang bigyan ng pansin, agad akong naisip ang lahat ng uri ng hindi magagamot na sakit. Sinikap kong mapanatili ang mahinahon na boses. May seryoso bang bagay, doktor? Nakakaramdam akong normal, kumakain at natutulog ng maayos. Bahagyang tinapik ng Dr. Orlando ang blangko ng kanyang daliri, naghintaying kaunti at naglagay ng tanong na nagpapainit ng aking mukha. Huwag kang mahiyang sabihin, ito ay isang purong profesional na tanong para sa mas tumpak na pagsusuri. Ang iyong buhay mag-asawa ba ay regular kamakailan? O baka sasabihin mo kung kailan ang iyong huling sexual na pakikipag-ugnayan? Ang tanong na ito ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo, ang maskara ng kaayusan at kaligayahan na masipag kong pinipinta sa lahat ng mga taon na ito ay biglang pumutok. Nakaupo ako na parang nabahala, bumulas ang pawis sa aking mga sentido kahit na ang air conditioning ay nakatakda sa 18 degree. Buhay mag-asawa na regular, ang masalitang ito ay mukhang napakabanyaga at mapait. 18 taon. 18 taon na ang nakalipas mula sa mapaminsalang araw na iyon noong 2008 nang ang huling pagkakataon na mahawakan namin ng aking asawa na si Eduardo, si Eddie ang isa't isa. Nakatira kami sa isang bubong sa aming tahanan sa Quezon City, kumakain sa isang mesa, sabay-sabay na pumupunta sa mga kasal at lamay, gumaganap ng papel ng isang magandang halimbawa ng mag-asawa. Ngunit sa sandaling magsara ang mabigat na pinto ng aming bahay, naging 2 estranyo kami. Natutulog siya sa sala sa sopa, ako sa aming silid. Ang hangganan sa pagitan namin ay hindi pader ng ladrilyo, kundi isang dinakikitang hadlang ng yelo, itinayo mula sa pagamak at kasalanan. Nang makitang Dr. Orlando na masyadong matagal akong tahimik at namumula hanggang sa aking mga tainga, marahil ay naisip niyang nahihiya lang ako tulad ng isang tradisyonal na Pilipinang babae at mahinahon na idinagdag,
Sabihin mo na lang kung ano ang totoo para makagawa ako ngang kumpleto na larawan. Sa ultrasound ay makikita ang isang maliit na proseso ngang pagdikit sa matres at isang medyo kakatuwang lumang peklat. Ang impormasyon tungkol sa dalas na sexual na pakikipag-ugnayan ay makakatulong sa akin na ibukod ang mapanganib ngang mga kamakailang pamamaga o impeksyon. Huminga ako ng malalim, sinisikap na lunukin ang mapalang bukol na natigil sa aking lalamunan. Hindi ako makapagsinungaling sa doktor, ngunit ang pagkilala sa katotohanan ay parang ikukuha ko ang asin ang sugat na hindi pa gumagaling. Mari mong ibukod ang posibilidad na iyon, doktor, bulong ko, nakatitik sa dulong aking masapatos, 20 taon na siguro ang nakalipas, kami nga aking asawa, wala na kaming ganun. Matagal nang natutulok ng hiwalay. Edad na, alam mo, bawat isa ay nangangailangan ng sariling kapayapaan. Bahagyang nagulat ang Dr. Orlando, ngunit mabilis na nakbalik sa profesional na hitsura, tumango at naksulat ng isang bagay sa card. Hindi siya nakpatuloy sa pagtatanong, ngunit ang kanyang tingin ay nakpasama sa akin na parang hubad sa gitna ng maraming tao. Oh, naiintindihan ko kayo, ngunit Ginang Reyes, nakakita akong lumang postoperatibong peklat sa matres sa imahe. Mayroon ba kayong nga operasyon o intervention sa gynecology sa lugar na ito? Nanginig ako at biglang itinuon ang aking mga mata sa kanya. Hindi maaari, isinilang ko si Ramil sa natural na paraan. Ngayon ay 37 taon na siya. Mula nun, walang maoperasyon, walang hinahiwa. Baka nakamali ka nga dokumento. Uminog ang ulong Dr. Orlando, itinuro ang isang itim at puting imahe na may malabo-labong mga mansa. Ang mga dokumento ay sa inyo, walang maaring pagkakamali. Ito ay isang fibrotic na peklat, napakakatangian ngang hiwa o malalim na operatibong interbensyon. Marahil ito ay matagal na ang nakakaraan at nalimutan mo na. Lumabas ako sa kwarto na paikot-ikot ang ulo, tulad ng pagkatapos ng sunstroke. Ang langit sa itaas ang Maynila ay nananatiling matalim na asul, ngunit sa aking kaluluwa ay nagahari ang bagyo. Peklat, paano ko malilimutan na nahiga ako sa operating table? Ito ang aking katawan, ang aking laman. Dapat ko itong malaman lahat. O ang modernong kagamitan ay lubhang sensitibo kaya tinanggap ang mga pagbabago sa edad bilang peklat. Tumawag akong Grab. Tumakbo ang sasakyan sa mga pamilyar na lansangan ng Maynila, sa tabi ng malumang gusali sa Intramuros, sa tabi ng mamaingay na kainan sa EDSA. Ang aking mga alaala ay lumayo sa nakaraan, sa mga araw na iyon nang ang aking buhay ay lumiko sa madilim at malamig na daan. Ang tanong ng Dr. Orlando tungkol sa buhay mag-asawa ay hindi sinasadyang pinindot ang pindutan ng play sa aking isipan at ang lumang pelikula ay nagsimulang gulong-gulong ang mapaminsalang teg-araw ng 2008 nang sarili kong sinaira ang aking kaligayahan. Naalala ko si Eduardo noong mapanahon na iyon, isang matahimik na lalaking taga-Cebu, ngunit walang hangganang nagmahal sa asawa at anak. Naalala ko kung paano sa hapunan ay inilalayo niya para sa akin ang pinakamainam na piraso ng karne, kung paano siya lihim na tumitingin nang nagsusuklay ako ngang buhok sa harap ng salamin. Lahat na iyon ay namatay sa taong iyon, nag-iwan lamang ng walang buhay na bangkay ng aming kasal. Mapait akong ngumiti. Sinasabi nila na ang mga matatanda ay nangangailangan ng pag-alaga at pagmamahal at kami ni Eduardo ngayon, marahil, ay simpleng mga kalaunan sa iisang bahay, naghihintay ng aming huling oras. At ang misteryosong peklat na iyon saan ito nanggaling? Noong 2008, ako ay 40 taong gulang. Sinasabi nila, ang babae sa 40 taon ay tulad ng bulaklak na namumukatkad, nasa pinakaangkop, ngunit mahina na sa harap ng hanging taglagas. Nunay guro akong panitikan, minamahal nga mag-aaral at iginagalang nga mga kasamahan. Sa labas, ang aking buhay ay mukhang perpekto, lahat ay nainggit. Ang asawa kong inhinyerong konstruksyon, may sariling maliit na kumpanya. Ang anak na matalino, nag-aral sa pinakamainam na paaralan sa lungsod, maluwag na bahay sa prestihiyosong lugar.
Ngunit ang alam lamang ng nasa loob ay kung ano ang hindi tama. Si Eduardo, ang aking asawa, ay isang mabuting tao, maging napakabuti. Maraming trabaho siya. Lahat ng pera ay dala sa pamilya. Wala siyang tinatanggihang kahilingan ko. Ngunit masyadong tuyo siya. Inhinyero hanggang sa utak, taga-tsabu, tuwid tulad ng tabla. Para sa kanya, ang romantikismo ay isang labis at walang silbing konsepto. Sa anibersaryong kasal, ibinibigay niya sa akin ang isang sobrang pera na may salitang, "Bumili kang gusto mo, hindi ko alam ang mabagay na ito, baka bumili ako at hindi mo gusto." Sa hapunan, kumakain siya ng mabilis, sabay na nanood ng balita o nagbibigay ng utos sa telepono sa kanyang manggagawa at pagkatapos ay bumabagsak matulog at humihilik sa buong bahay. Ang aming anak na si Ramil ay nung taong iyon ay naghahanda para sa pagpasok sa unibersidad. Buong araw siyang nawawala sa review center at pagbabalik sa bahay, nakukukulong sa kanyang kwarto at nag-aral. Sa malaking bahay ay madalas lamang tumatagal ang nag-isang boses ng telebisyon. Nag-isa ako sa sarili kong tahanan. Ang kalungkutan ng isang gitnang edad na babae na mayroon ng lahat ng material ngunit kulang sa init ng puso at pag-unawa. Tiyak sa sandaling iyon na lumabas ang mga bita sa aking kaluluwa, isang romansa ang lumitaw sa aking buhay. Siya ay ang bagong guro ng musika na naglipat sa aming paaralan. 5 taon siyang mas bata sa akin, may hitsurangang Makata, medyo mahabang artistikong buhok at basa at mapangakong nga mata. Hindi tulad ni Eduardo na magaspang at amoy semento, si Romeo ay kaganapan, NG signing at pagiging mapino. Sa mga pahinga, madalas siyang nakaupo sa silid ng mga guro na may gitara at umawit ng mga kanta ni Freddie Aguilar. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan, tumatagos sa pinakatuyong sulok ng aking puso. Sa simula ay simple lang na pakikipag-usap tungkol sa mga mag-aral, sa mga aralin. Pagkatapos, si Romeo ay nagsimulang magbigay ng mga papuri sa akin. Sinabi niyang napakagandang pumayo sa akin ang matuwid na mga damit, na ang aking boses sa mga aralin ay tumutunog tulad ng musika. Mga papuri mula sa isang batang lalaki matamis na lason, lalo na para sa isang babaeng nagnanasang pakilalang kanyang pagiging kaakit-akit. Nagsimula kaming makita sa mga kainan, umano'y para sa pagpapalitan ng karanasan. Dinala ni Romeo ang mapahinga sa magagandang makafe sa poblasyon na hindi ko man lang alam na umiiral. Nakaupo sa isang mesa sa tabing bintana, humigop ng kape, tumingin sa mga taong dumadaan at nakikinig habang ikinukwento ni Romeo ang tungkol sa mga tula ni Jose Garcia Villa. Naramdaman ko ang sarili kong 10 taon na mas bata. Nanginig ang aking puso na may makasalanang ngunit kapanapanabik na pakiramdam. "Ginang Victoria, ang iyong mga mata ay napakalungkot," sabi niya isang araw nang naglalakad kami sa Luneta Park. "Ang isang babaeng may ganyang mamata ay dapat na palibutan ng tula at musika, hindi ikulong sa kusina." Ngayon ay tatawa lang ako sa gayong karaniwang pangungusap. Ngunit noong 2008, ang masalitang iyon ay naging susi na nagbukas ng huling pinto ng aking depensa. Inihambing ko si Romeo sa asawa, si Eduardo ay amoy pawis at semento. Sa kanyang mapag-usap ay may magabakal at konkrito lamang. Si Romeo naman ay amoy mahal na pabango at nagsasalita tungkol sa mga bituin, tungkol sa pandaigdigang kalungkutan. Ang piliing paghahambing na ito ay nagtulak sa akin sa isang madulas na landas. Nagsimula akong mas madalas na magsinungaling sa asawa at anak. Ang magabi-gabing pagpupulong sa paaralan, pagbisita sa mga may sakit na mag-aaral, pagsasanay para sa palaruan ng paaralan ay lalong naging madalas. Nagsimula akong mas maingat na magbihis, mas maliwanag na magpintang labi, gumamit ng pabango bago umalis sa bahay. Si Eduardo, abala sa kanyang proyekto sa Laguna, ay walang napansin. Lubos siyang nagtitiwala sa akin. At ang tiwala na iyon, sa isang banda, ay nagpapahirap sa aking konsyensya. Sa kabilang banda, ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan para sa pagpapatuloy ng aking romansa. Ang aming relasyon ni Romeo ay mabilis na nagunlad.
Mula sa mahiyaing paggawa ng kamay sa isang kainan hanggang sa mabilis na yakap sa madilim na bulwagan ng sinehan, at nangyari ang dapat na mangyari. Nahulog ako sa bisig ni Romeo, tulad ng isang manlalakbay na nauhaw na pumunta sa isang sapa, nakalimutan ang lahat sa mundo, ang moralidad, ang asawang kasama ko sa loob ng 20 taon, ang anak na naglalagay sa akin nege lahat nege pag-asa niya. Nalasing ako sa lihim na romansang ito, inisip na natagpuan ko ang tunay na pagmamahal sa aking buhay at hindi ko naiintindihan na sarili kong hinuhukay ang libingan ng aking kasayang pampamilya. Sa mga araw na iyon, ang panahon sa Maynila ay pabago-bago tulad ng aking kalooban. Kasama si Romeo ay masaya at punong buhay, ngunit sa bahay, kasama ang asawa at anak, nakdurusa ako sa pagkabalisa at pakiramdam ng kasalanan. Ngunit ang pakiramdam ng sikreto ay nagtataglay ng isang kakatuwang kapangyarihang pangakit, hindi nakpapalaya sa akin. Lumilipad ako sa apoy tulad ng isang mariposa, nakikita lamang ang maliwanag na liwanag at hindi napapansin na ang aking pakpak ay halos nasusunog na. Isang magandang umaga ng Linggo, Hunyo ng 2008. Ang langit sa itaas ng Maynila ay malinis at mataas. Sinabi ni Eduardo na kailangan niyang pumunta at tanggapin ang isang proyekto sa Cavite at magbabalik siya nga maaga sa gabi. Sinabi ni Ramil na mananatili siya sa paralan para mag-aral para sa mga pagsusulit kasama ang mga kaibigan. Ito ay perpektong pagkakataon. Sumulat ako kay Romeo, nakmungkahingang pagpupulong at pagsasaya. Nakmungkahi si Romeo na pumunta sa probinsya sa isang liblib na lugar sa tagapaligid ng Tagaytay. Ang lugar na iyon ay malayo sa kaguluhan ng lungsod. Doon, sa tabing lawa, ay makainan na may hiwalay na makubol kung saan malamig, tahimik at napakapribado. Sinabi ko kay Eduardo na nag-ayos ang paaralan ng isang piknik para sa mga guro bilang pagdiriwang ng katapusan ng taon ng pag-aral. Si Eduardo ay walang pinaghihinalaang anuman at maging nakpayo na magdala ng sombrero laban sa araw at pahingahin ng mabuti matapos ang isang mahirap na taon ng pag-aaral. Ang kanyang tapat na pagmamalasakit ay tumasik sa aking puso, ngunit ang inaasam ngang pagpupulong sa mahal sa buhay ay mabilis na pinawi ang lahat ng iba pa. Nagbihis ako ngang bagong pananamit na may bulaklak, maingat na nagpinta, pinalagyan ng pabangong Chanel na regalo sa akin ni Eduardo sa Valentine's at halos hindi ko ginamit. Naktungo ako sa aking sasakyan sa lugar na pinagkasunduan, iniwan ito sa isang hindi pamilyar na paradahan at umupo sa makintab na motorsiklo ni Romeo. Tumakbo kami sa highway. Ang aking tawa ay halo-halong may ingayng makina. Pagdating sa lugar, pumili kaming isang kainan na may hardin, nakatago sa kailaliman ng isang eskinita malapit sa lawa. Makakahiwalay ng mga kubol ng kawayan, pinahiwalay ng makakapal na talahib, nagbibigay ng kumpletong privacy. Ang hangin mula sa lawa ay nagdadala ng lamig at amoy ng basang lupa. Nag-order kami ng mga inumin. Si Romeo ay nagsimulang kanyang karaniwang romantikong laro. Hinahaplos niya ang aking buhok, nagbubulong ng mapapuri, hawak ang aking kamay sa kanya. Ibinababa ko ang aking ulo sa kanyang balikat at isinara ang aking mamata, nag-enjoy sa pakiramdam na sinasamba ako, minamahal ng may damdamin at walang kondisyon. Nagpanaginip ako tungkol sa kinabukasan. Marahil ay hiwalayan si Eduardo at lumipat kay Romeo, ngunit ang larawan ni Ramil ay agad na humadlang sa akin. Sige, mamuhay muna tayo ng ganito at kung ano ang mangyayari, makikita natin. Biglang pumasok sa aming kubol ang mabilis na mga yapak ng isang tao. Nanginig ako at binuksan ang aking mga mata, ngunit pinatahimik ni Romeo ako, marahil ay mga panauhin mula sa katabing kubol. Muli akong humilig sa kanyang balikat, tumatawa sa isang biro niya. Mama, ang gamataling na sigaw mula sa likod ay nagatubili sa aking sa kanyang gapuesto mula kay Romeo, tulad ni pagkakagulat sa kuryente. Ang boses na ito ay sakit na pamilyar. Biglang luminghon ako, at ang buong mundo ay bumaksak. Sa pasukan kubol ay nakatayo sina Ramil at Eduardo, natigil si Ramil sa lugar.
Ang kanyang batang mukha ay nabulok mula sa pagkabigla at sakit. Mahigpit na kinulong niya ang taling kanyang bag, nanginig ang kanyang magakamay. At si Eduardo, nakatayo siya tulad ng bato. Ang kanyang kayumanggi na mukha na nasunok sa mga lugar ng konstruksyon ay naging lupaabo, wala ni isang patak ng dugo. Ang mga mata ay nangangalumos at tinutusok niya ako at si Romeo sa kanyang tingin. Lumabas na pala na nakansela ang biyahe sa Cavite. Nais ni Eduardo na bigyan akong sorpresa, dumating para sa akin pagkatapos ng picnic kasama ang anak at pumunta sa restauran para kumain. Pumunta sila sa paaralan, ngunit sinabi ng guwardiya na walang anumang aktibidad ngayon. Nag-alala si Eduardo, nagsimulang tumawag sa akin, ngunit nakapatay ang telepono. Pagkatapos, sinundan niya ang aking telepono. Ang bagong smartphone na kamakailan lang niya ibinigay sa akin ay may function ng family locator na sa aking kahangalan ay ganap na nakalimutan ko, kaya nahanap nila ako. Lumapot ang hangin sa paligid, ang ingay ng hangin mula sa lawa, ang mahinang musika mula sa speaker, sa kainan lahat ay naging katawa-tawa at binibinga. Si Romeo, ang aking romantikong mahal sa buhay, namutla tulad ng tela, ibinaon ang mukha sa mesa at hindi naglakas loob na itaas ang mga mata. Ang kanyang duwag-duwagan ay kitang-kita sa walang armadong mata. Nagsalita na ako ng pabulong, nanginginig ang labi. Eduardo, anak, hayaan ninyo akong ipaliwanag ang lahat. Hindi nagtungo si Eduardo sa away, hindi niya hinawakan si Romeo sa kwelyo, hindi ako sinampal tulad ng sa mga telenovela na mahilig akong panorin. Ang kanyang katahimikan ay mas kakilakilabot kaysa sa libu-libong siga. Tumingin siya sa akin ng may tingin na puno nga walang hangganang pagamak at mapait na kabiguan ng isang taong lubos na nagtiwala sa kanyang asawa at ganoon na lamang na nalinlang. Lumingon si Eduardo kay Ramil, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng batang lalaki at nagsalita sa punong kalungkutang ngunit matibay na boses. Lumayo na tayo, anak, nakamali tayo ng lugar. Masyadong marumi dito. Ang masalitang ito ay tumusok sa aking puso tulad ng kutsilyo, marumi. Sa salitang ito ay tinukoy niya ang lugar kung saan ang kanyang asawa ay naroroon. Lumiko siya at lumayo. Ang kanyang malawak at matibay na likod laging napakamaasahan ay yumuko, para bang nagdadala siya ngam gato na ladang konkrito. Tumingin sa akin si Ramil sa huling pagkakataon. Sa kanyang tingin ay wala na ang paggalang, wala na ang pagmamahal ng anak sa ina. Ito ay tingin ng isang estranyo sa isang kriminal. Lumiko siya at tumakbo para sundan ang ama, nagiwan sa akin ng mag-isa sa kubol na iyon kasama ang nanginginig sa takot na duwag na mahal sa buhay. Bumaksak ako sa upuan, bumuhos ang mga luha mula sa aking mga mata. Naintindihan ko na nawala ang lahat, ang asawa, ang anak, ang karangalan, ang pamilyang ipinagmamalaki ko. Ang hangin mula sa lawa ay humihip ng lamig, inugnay ang huling ngamumongang init ng tinatawag na kaligayahan. Hindi ko matandaan kung paano ako nakarating sa bahay. Si Romeo ay nawala agad pagkatapos umalis ni Eduardo, nag-iwan sa akin ng mag-isa kasama ang aking walang lamang anyo. Naglakad ako patungo sa aming tahanan, kung saan noong umaga ay lumabas ako ng may napakamagandang kalooban. Ngayon ito ay nakatayo sa aking harapan, tulad ng isang gusali ng hukuman. Ang pinto ay hindi nakalok, nakabukas lamang. Itinulak ko ito at pumasok. Ang bahay ay madilim, kahit nasa labas ay maliwanag pa. Sa ilong ko ay bumaksak ang makapal, nakakasagabal na amoy ng usok ng tabako. Nakaupo si Eduardo sa balkonahe sa kanyang karaniwang upuan. Sa paligid ng kanyang paa ay nakalat ang manasunog na sigarilyo at abo isang buong bundok. Hindi siya kailanman manigarilyo ng ganito. Natigil ako sa sala, hindi pa nakikita kung lapitan siya o iyon ang ilaw. Natakot akong ang ilaw ay magbubunyag ng lahat ng aking karumihan. Umupo ka, ang boses ni Eduardo, malamig at walang buhay, ay nakmula sa kadiliman. Nanginginig akong umupo sa dulong sopa, kumapit sa paldang ang aking damit. Ang maluha ay dumadaloy pa rin sa aking napisngi. Pumasok si Eduardo sa kwarto at ayon ang ilaw.
Ang malamig na puting liwanag ay tumama sa aking mukha, pinilit akong pumiling mata, tumingin siya sa akin. Sa kanyang tingin ay wala na ang galit na iyon mula sa kainan pagunat at kasuklaman lamang. Ayokong marinig ang iyong mga paliwanag at pahinging tawad. Itinataas ang kanyang kamay nang subukan kong magsalita. Ang iyong mga pahinging tawad ngayon ay walang halaga. Inilipat niya ang upuan, umupo sa harap ko at naglagay sa mesangang isang malinis na papel at panulat. Dalawa ang iyong pagpipilian. Pumili ka. Huminto ang pahinga ko. Nagumpugang ang puso tulad ng isang baliw. Una, nagsimula siya ng dahan-dahan. Tinatambol ang bawat salita sa aking ulo. Agad tayong magiwalay. Ang maari-arian ay hahatiin. Maaari kang pumunta sa iyon mong tuta o saan mo gustuhin, ngunit si Ramil ay mananatili sa akin at gagawin ko na ang lahat ng aming nga kamag-anak. Ang buong iyong paaralan ay malaman kung sino ka talaga. Nalamig ako. Sa pagpiling landas na ito, mawawala sa akin ang aking anak, ang aking reputasyon, ang aking trabaho. Hindi ako makatingin sa mga tao. Pangalawa, huminto siya, nagdiling bagong sigarilyo, malalim na huminga at inilabas ang usok sa kawalan. Hindi tayo maghihiwalay. Mananatili kang aking asawa sa mga dokumento at ina ni Ramil. Magpapatuloy tayong manirahan sa bahay na ito para si Ramil ay makapag-aral ng maayos para sa mga pagsusulit, para mapanatili ang mukha sa harap ng mga kamag-anak, para mapangalagaan ang iyong reputasyon bilang isang iginagalang na guro. Sa aking mamata ay kumislap ng mahinang sinak ng pag-asa. Nag-isip pa siya tungkol sa anak, sa pamilya. Ngunit mula sa araw na ito, ang kanyang boses ay naging matatag at matalim tulad ng labaha. Kami ay walang isa't isa. Ikaw ay mabubuhay sa iyong kwarto, ako sa akin. Ang pera ay ibibigay ko pa rin, tulad ng dati, ngunit walang damdamin. Ikaw ay simpleng kasamabahay dito, nangungupahan, artista para sa publiko. Huwag mong tapusin na hawakan ako at huwag kang makaroon ng maromansa sa labas, upang hindi ito makaapekto kay Ramil. Kung lalabag ka, ititiwalag kita sa parehong sandali. Tumingin ako sa kanya sa pamamagitan ng luha. Ang presyo ng pangalawang pagpipilian ay habambuhay na pagkakabilanggo para sa aking kaluluwa. Mamuhay kasama ang asawa, ngunit hindi maging asawa. Mamuhay sa sariling tahanan, ngunit maging anino. Ngunit sa pagtingin sa larawan ng pamilya sa dingding, sa liwanag ng ngiti ni Ramil, naunawaan ko na wala akong ibang pagpipilian. Hindi ko maaring pahintulutan ang aking anak na makaranas ng gayong stress bago pumasok sa unibersidad. Hindi ko maaring ikahiya ang aking matatandang magulang sa probinsya. Pipiliin ko ang pangalawa. Napaos ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Tumango si Eduardo. Ang kanyang labi ay lumiko sa isang mapait na ngiti. Matalino, sige, mula ngayong gabi matutulog na ako rito sa sopa. Ang silid ay sa iyo. At huwag mo nang lampasan ang hangganan na ito. Pagkasabi nito, tumindig siya at pumunta sa silid para kunin ang unan at kumot. Ginawa niya ang lahat ng may determinasyon, malamig, nang walang kahit na anumang pagsisisi. Naiwan akong nag-isa sa sala, tinitingnan ang kanyang malawak na likod, at ang aking puso ay nangawit sa sakit. Nawala siya sa akin ng ganap, sa pinakamasakit na paraan nandito sa tabi ko. Sa gabing iyon, ang aming malaking tahanan ay lumubog sa patay na katahimikan. Si Eduardo ay nakahiga sa sopa, nakaharap sa likod. Nakahiga ako sa malaking silid sa aming kasal na kama, kung saan minsan ay labis na init. Ngayon ito ay malamig tulad ng yelo. Umiyak ako hanggang sa basahin ang unan, nagpapahabang pagsisisi hanggang sa kailaliman ng aking kaluluwa. Ngunit huli na, ang hatol ay naihatid na, at ako ay isang naghihintay ng pang-araw-araw na patayan. Sa sumunod na umaga ay nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwang gawi. Namamaga ang magamata, masakit ang ulo. Una sa lahat, kinuha ko ang aking telepono, binunot ang SIM card, hinati ito at itinatapon sa basurahan. Binura ang numero ni Romeo. Lahat ng mensahe, lahat ng litrato at pinalis ang lahat ng bakas ng aking kasalanan.
Ginawa ko ito ng may determinasyon, ngunit sa puso ay kawalan, hindi dahil namimiss ko si Romeo, kundi dahil naintindihan ko. Sarili ko lang binawi ang bahaging aking sarili, ang bahaging babae na nagnanasa ng pagmamahal para bumalik sa papel ng tuyong mumi. Pumunta ako sa kusina para magluto ng almusal sinigang, paboritong pagkain ni na Eduardo at Ramil. Sinikap kong lutuin ito ng pinakamasarap, umasang ang mainit na sabaw ay matutunaw kahit kaunti sa lamig ng aming tahanan. Ngunit nang ilagay ko ang 2 mangkok sa mesa, si Eduardo ay nakabihis na at lumalabas ng apartment. Kakain ako sa labas, ang maikli niyang pabanggit, kahit hindi sumulyap sa kumukulo na sinigang, hindi sumulyap sa akin. Bumabas si Ramil mula sa itaas. Namamaga rin ang kanyang nga mata, kulay itim na bilog ang ilalim ng kanyang nga mata. Nakita niya ang sinigang, pagkatapos tumingin sa akin. Sa kanyang tingin ay wala na ang galit ng kahapon, pagkapalayo lamang. Ate mauna na ako, may bibilhin ako sa tindahan. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis, nag-iwan sa akin ng mag-isa sa mesa. Ang 2 mangkok ng sinigang ay lumamig, naging walang lasa at hindi angkop, tulad ng aking presensya sa tahanan na ito. Umupo ako at sinubukan kong kumain ng kahit isang kutsara, ngunit ang maluha ay nahuhulok ng diretso sa mangkok. Ginagawa ang sabaw na hindi maaring tiis na maalat. Nagsulat ako kay Romeo ng isang mensahe ng paalam mula sa isang disposable SIM card, maikli at malupit. Alam ng asawa ko ang lahat. Huwag nang tumawag o sumulat kung ayaw mong mawala ang trabaho. Mamaya ay narinig kong si Romeo ay lumipat sa isang paralang panlalawigan, natatakot sa pag-iiganti ni Eduardo. Ang lihim na romansa ay natapos sa kahihiyan at takot, wala nang natitira sa kanya mula sa romantikong iyon na aking pinapangarap. Mula sa araw na iyon, ang kapaligiran sa aming tahanan ay naging mabigat, ang mapakain kasama ay naging pagpapahirap. Nakaupo kami sa isang mesa, ngunit bawat isa ay tahimik na kumakain mula sa kanilang sariling pinggan. Walang nagsasalita, naririnig lamang ang tuyong tunog nga kubyertos. Si Eduardo ay kumain ng mabilis para lang makapagbigay ng lakas para sa trabaho at hindi para sa kasiyahan. Pagkatapos kumain, ibinabaksak ang tinidor, inubos ang isang basong tubig at alis upang pumunta sa isang malapit na bar kung saan siya nananatili hanggang gabi. Minsan ay umalis siya kahit sa mabigat na ulan. Alam ko, ayaw niya akong makita. Mas pipiliin niyang umupo sa ulan sa isang murang bar kaysa bumalik sa bahay at makita ang mukha ngang hindi tapat na asawa. Sinubukan ko na baguhin ang aking kasalanan. Nilinis ko ang bahay ng napakahusay, pinlansa ang kanyang mabarong ng walang kahit na isang kunot, naglutong pinaka-espesyal na pagkain. Ngunit lahat ay walang saysay. Si Eduardo ay tumatanggap ng aking pag-aalaga ng may malamig na pagwawalang bahala, para bang ito ay ang aking tungkulin, ang aking kabayaran. Isang araw ay nangahas akong magtanong, lalabhan ko ba ang iyong jacket? Medyo nandungis ito. Nanood ng telebisyon si Eduardo, hindi inangat ang kanyang mata mula sa screen at nagsabi, iwan iyon, huwag mong hawakan ang aking manggagamit. Ang kanyang pakabukod ay hindi batang sama-sama, kundi pandidiri ngang malinis na taong natatakot na mahawa. Nakita niya sa akin ang isang virus na kailangang ihiwalay at pahintulutang pumunta lamang sa ilang mga lugar sa bahay. Nagbago rin si Ramil. Naging mapagpalayo at tahimik siya. Inubos niya ang kanyang sarili sa pag-aral, para bang sinisikap na makalimutan ang malupit na katotohanan. Madalas sa gabi, pagkagising ko, ay nakikita ko ang liwanag sa kanyang kwarto sa 2 o 3 madaling araw. Nagpapainit akong gatas para sa kanya, pumupunta sa pinto at dahan-dahang kumakatok. Ramil, uminom kang gatas at matulog na. Gabi na. Mula sa likod ng pinto ay maririnig ang magalang ngunit ibang boses. Ilagay mo na lang doon inom ko mamaya, matulog ka na. Inilalagay ko ang baso sa sahig sa harap ng kanyang pinto at ang aking puso ay hahangusan. Ang aking anak, ang aking tanging pag-asa, ay naitayo rin ang pader sa pagitan namin. Ipinakpalit ko ang tahimik na
kasayang pampamilya para sa ilang sandalingang panandaliang atraksyon at ngayon ay nagbabayad ako para dito ng ganap na kalungkutan sa gitna nga pinakamahal sa akin. Dumadaloy ang buhay sa kakilakilabot na katahimikang ito. Isa akong artista sa antabladong buhay. Sa araw ay ngumingiti sa mga kasamahan at mag-aaral. At sa gabi sa bahay ay nagsuswat ng maskara ng paksunot at tahimik na namumuhay sa kadiliman ng aking kasalanan. Hindi ko man lamang pinanghinalaan na ang impyernong buhay na ito ay nagsisimula lamang at ito ay magiging matagal na 18 taon hanggang ngayon nang ang tanong ng Dr. Orlando ay nagpaalon ng lahat ng nakaraan. Noong Setyembre 2009, si Ramil ay nakatanggap na bisong pagtanggap sa De La Salle University. Nagagalak ang buong pamilya, ngunit sa aming bahay ay nananatili pa rin ang mabibigat na katahimikan. Hiniling ni Ramil sa amin ang pahintulot na manirahan sa dormitoryo, ipinaliwanag ang kaginhawahan para sa pag-aaral. Alam ko na ito ay isang pagdadahilan lamang. Nais niyang tumakas mula sa nakakasagang tahanan na ito, kung saan ang kanyang nga magulang ay mga buhay na rebulto. Agad na sumang-ayon si Eduardo, siya mismo ang nahatid ng anak, binili ang lahat ng kailangan nito mula sa kutson hanggang sa ventilador. Sa araw na umalis si Ramil na may bag sa balikat, ang bahay ay naglaho. Ngayon ay 2 na lamang na anino ang natitira na nagtatagpo sa pasilyo ng hindi nagsasalita. Nagsimula ang aking maaraw ganap na katahimikan. Sa umaga ay bumangon ako, pumunta sa palengke, nagluto, iniwan ang pagkain sa mesa sa ilalim ng tela at umalis para sa trabaho. Sa tanghali ay bumalik at nakita na ang pagkain ay hindi nahawakan. Si Eduardo ay hindi kumain sa bahay. Sa gabi ay initi-init ko muli ang hapunan at naghihintay hanggang alas 7. Kung dumating siya, tahimik na umupo at kumain, nakatitik sa telebisyon o pahayagan, pagkakain, tumitindik, nagiwan ng maruming pinagkainan sa akin. Ang aming pakikipag-usap ay nabawasan sa pagtango o pag-iling. Kakain ka ba? Tumango siya. Sa Sabado ay libing ng aking mga kamag-anak. Pupunta ka ba? Tumango siya. Binayaran na ang bill para sa kuryente. Tahimik na itinuturo ang resibo sa mesa. Ni isang tunok na para sa akin, maliban sa mga pagkakataon na kailangan itong gampanan sa publiko. Noong 2011, ay mabigat akong nakasakit ng trangkaso, bumaksak ng may mataas na lagnat ng hihina. Isang gabi ay hinahanap ako ng uhaw. Sinubukan kong pumunta sa kusina, ngunit bumagsak sa sahig. Agad na nakising si Eduardo sa ingay. Nagbukas siya ng ilaw at nakita ako, nakabaluktot sa sahig na nangingintap ang mukha. Tinutulungan niya akong tumayo, inalagat pabalik sa kwarto, ngunit ang kanyang galaw ay natigas. Iniingatan niya ang distansya para bang hinahawakan ang isang bagay na banyaga. Nagdala siya ng pampalamig sa lagnat, nagbuhos kang tubig at iniabot sa aking mga labi. Tumingin ako sa kanya, dumadaloy ang mga luha mula sa habag sa sarili at mula sa mahinang pag-asa na mahal pa rin niya ako. Salamat, bulong ko. Umatras si Eduardo at tumingin sa akin ng may malamig na tingin. Uminom kang gamot at gumaling ka. Ayoko na sabihin ng makapitbahay na pinabayaan ko ang aking may sakit na asawa. Ayokong mapahiya sa harap ng mga tao. Ang kanyang salita, tulad ng kutsilyo, ay pinutol ang pag-asang kamamula lang nilang nabuo. Lumabas na ang pag-alaga ay para lamang sa pangangalaga ng kanyang mahalagang reputasyon. Uminom akong tableta at ang pait ay kumalat sa buong katawan. Sa mga taong iyon ay mabilis akong tumanda, lumabas ang maraming puting buhok, lumalalim ang makulubot sa paligid ng aking mamata. Inubos ko ang aking sarili sa trabaho, sa mga aralin para makalimutan. Napansin nga mag-aaral na si Ginang Victoria ay naging mas mahigpit, bihirang ngumiti. Walang nakaalam na sa kanyang kaluluwa ay may libingan ng mapatay na damdamin. Sa bawat pagkakataon na may mga panauhing dumating sa amin o pumunta kami sa probinsya para sa mga pagdiriwang, si Eduardo ay nagpapasok ng papel ng artista. Naglalagay siyang pagkain sa aking pinggan. Tinatawag akong Marine, nagbibiro, nagpapalo sa balikat at tumatawa. Lahat ay nanonood at naantik. Napakamaisang pares,
gaano katagal nang makasama, ngunit palagi pa ring mapagmahal, huwaran na pamilya. Ngunit sa sandaling lumabas na ang mga panauhin, ang ngiti sa kanyang mukha ay namamatay, para bang isang sunok na bombilya, muli siyang naging isang gumagalaw na yelo. Ganun ako namuhay, kumukupas at nanghihina, at nagtanong sa aking sarili, kailan matatapos ang palabas na ito. Noong 2013, si Ramil pagkatapos ng isang taon ng trabaho pagkatapos ng universidad ay nagpahayag na mag-aasawa. Ang babae ay nagngangalang Alicia, taga Davao. Nagtatrabaho bilang accountant, masaya at matalino. Umiyak ako sa tuwa. Sa wakas ay nahanap ng anak ko ang kanyang kaligayahan. At, mas mahalaga, isang bagong tao ang darating sa bahay, hindi na magiging ganun kalamig. Sa paghahanda para sa kasal, kami ni Eduardo ay nagsimulang mas madalas na makipag-usap, ngunit ang mapag-usap ay tungkol lamang sa kung aling restaurant ang i-order, gaano karaming mga panauhin ang iimbitahan, kung anong regalo ang ibibigay. Kinuha ni Eduardo ang lahat ng pinansyal na katanungan. Nais niyang ang kasal ni Ramil ay ang pinakamaganda sa lugar upang walang makapagpahiya. Sa araw ng kasal, ang hanay ng ikakasal ay binubuo ng mga mahal na sasakyan. Suot ko ang isang magandang magenta na damit na may gintong mga alahas. Nagbihis si Eduardo ng itim na ternong may pula-pula na kurbata. Napakaganda ang hitsura. Sa labas, kami ay perpektong magulang. Sa magandang restaurant sa gitna ng Maynila, sa ilalim ng liwanag ng ngaara niya at tunog ng musika, kinuha ni Eduardo ang aking kamay at inalagat sa entablado. Malakas na ikinukwentong MC ang 30 taong pagmamahal ng mamagulang ni ikakasal. Ang bulwagan ay sumabog palakpakan. Lumiko si Eduardo sa akin, tumingin ng may pagmamahal at bahagyang inikpit ang aking kamay. Sa sandaling iyon ay halos naniniwala ako na pinatawad na niya ako. Ngumiti ako ngang pinakamaliwanak ng ngiti sa loob ng 5 taon. Nagbibigay kami ng regalo sa mga bagong kasal, nagbibigay ng mga salita ng payo. Kinuha ni Eduardo ang mikropono. Ang kanyang boses ay nangginig sa emosyon. Kami ng kanyang ina ay may isang kahilingan lamang para sa inyo, mabuhay ng masaya, mahalin ang isa't isa, at huwag gumawa ng anumang bagay na magsisisi kayo sa buong buhay. Natinag ang buong bulwagan, ngunit para sa akin ang mga salitang ito ay tulad ng asin sa sugat. Alam ko na siya ang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa sakit na dinala ko sa kanya. Natapos ang pagdiriwang, nagpaalam sa mga panauhin, lahat ay pumuri sa magandang kasal at nagsabi, napakagandang pares, sumakay kami pauwi sa taksi. Sina Ramil at Alicia ay umalis sa kanilang bagong apartment. Sa sandaling pumasok kami sa bahay at isinara ang pinto, biglang binawi ni Eduardo ang kanyang kamay para bang nasunok siya. Hinubad niya ang kanyang kurbata, itinatapon sa sopa, inalis ang kanyang Amerikana. Ang kanyang mukha ay naging matigas muli. Lumabas sa kanya ang isang nakamamatay na pagod at pandidiri. Bumaksak siya sa upuan, nanigarilyo, malalim na huminga at inilabas ang usok. Sige na, sa wakas ay natupad na ang aking tungkulin kay Ramil. Ngayon bawat isa ay para sa sarili nito. Huwag mo na akong abalahin. Nakatayo ako sa gitnang kwarto. Ang makeup ay natunaw sa pawis. Ang magandang damit ay biglang naging mabigat at nakakasagabal. Lumabas na ang pahawak ng kamay sa entablado. Ang malambing na tingin lahat ito ay isang virtuosong laro ng isang taong para sa kanya, ang reputasyon ng pamilya ay higit sa lahat. Hanggang sa huli ay ginampanan niya ang papel ng isang magandang ama at masayang asawa. Tahimik akong pumunta sa aking kwarto, inalis ang lahat ng alahas at inilagay sa kahon. Sa pagtingin sa salamin, nakita ko ang isang nakabihis na ngunit walang hanggang nag-iisang babae. Sa unang gabing buhay kasal ng aking anak, nakahiga ako ng mag-isa sa aking kwarto, nakikinig sa regular na hilik ni Eduardo mula sa sala at umiyak sa aking pekeng kaligayahan. 2 taon mamaya, noong 2015, dumating ang masayang balita. Si Alicia ay nagbuntis. Si Eduardo,
palaging maungit, ay biglang nabuhay. Araw-araw siyang tumatawag sa anak, nagtatanong tungkol sa kalusugan ng manugang, bumibili ng pinakamainam na pagkain para sa kanya. Sa araw na ang aming apo, na tinatawag sa bahay na Miggy, ay ipinanganak sa ospital, si Eduardo ay gumugol ng buong gabi sa koridor. Nang inilabas ng nurse ang maliliit na pulang bola, siya ang unang tumakbo sa kanya. Sa pagtingin sa kanya na hawak sa kanyang nga braso ang apo na may mga matang punong luha at ngiti, nakita ko sa kanya ang dating mahal na asawa at ama. Ang pagdating ni Miggy ay medyo nakbago ng kapaligiran sa bahay. Nagkaroon kami ng isang karaniwang paksa ng pag-usap. Bumili ka ngang pinakamainam na baby food para sa bata, huwag magtipid, sinabi ni Eduardo, ibinibigay sa akin ang pera. Alam ko, nag-order na ako mula sa Germany. Sa weekend dala-dala nila si Miggy. Magluto kang lugaw para sa kanya. Gusto niya ang lugaw mo. Ang kanyang boses ay naging hindi ganon kamatalim. Mahiyain akong nagagalak. Ang apo ay naging manipis na sinulit na medyo naglapit ng dalawang naglalabang kampo. Sa tuwing dinala ni Ramil at Alicia ang anak, napuno ang bahay ng tawang bata. Palagi niyang pinaangat ng apo sa kanyang braso si Eduardo, naglalaro ng kabayo, tumatawa. Nagtatrabaho ako sa kusina, tinitingnan sila at sa puso ay muli pa ring nagniningas ang pag-asa. Isang araw, sinangahan ni Miggy ang lolo. Nagmadali akong may tuwalya para punasan, ang aking kamay ay hindi sinasadyang nakadiit sa kamay ni Eduardo. Reflexively ay binawi niya ito, ngunit hindi ganun kabiglan tulad ng dati at tahimik na nagsabi, ako na ang mag-alaga. Ang hindi mahalaga na kilos na iyon ay nagpagising sa akin nagbuong gabi, nagmumuni-muni. Kaya ba siya napatahimik? Kaya ba niya nalimutan ang galit sa asawa sa pagmamahal sa apo? Nagsimula akong mas alagaan ang aking sarili. Bumili ng bagong damit panloop, sinubukan na mas madalas makipag-usap sa kanya tungkol kay Miggy, ngunit nagkamali ako. Ang kanyang kasiyahan ay para lamang sa apo. Nang dala-dala na si Miggy, si Eduardo ay muli na namang naging yelo. Mahal niya ang apo dahil ito ang kanyang dugo, ang pagpapatuloy ng kanyang angkan, at ako sa kanyang mamata ay nanatiling traidor. Ang apo ay pansamantalang pampakalmang sakit, ngunit hindi makapagbagaling ng kanyang nakamamatay na sugat. Sa bagong taon na iyon, sina Ramil at pamilya ay nagpasyang ipagdiwang ito sa aming bahay. Si Alicia, masaya at walang malasakit, ay walang alam tungkol sa sikreto ng kanyang biyenan. Simpleng sinabi niya, Papa Eddie at Mama Vichay napakalagang loob, gaano katagang magkasama at hindi pa rin magkahiwalay. Hindi tulad namin na agad nagtatalo sa kahit ano. Si Ramil, parang kay Papa Eddie nung bata, ang tuyo. Sa bawat pagkakataon na sinabi ito ni Alicia, ngumingiti lang ako ng mapait habang inililipat ni Eduardo ang usapan sa ibang paksa. Sa gabing iyon, naglatag akong maringal na mesa. Nakaupo ang buong pamilya para sa hapunan. Si Eduardo ay uminom ngang kaunti. Ang kanyang mukha ay pumula. Si Ramil ay uminom din ng serbesa. Masaya ang kapaligiran at biro ni Alicia, Mama Fik, mag-wish ka naman kay Papa Eddie ng romantik sa bagong taon o humalik ka sa kanya para makaroon kami ng halimbawa. Biglang natuyot ang hangin. Nalito ako, hindi alam kung saan ilalagay ang aking makamay. Si Eduardo ay malakas na inilalagay ang baso sa mesa. Bumaksak ang alak, biglang lumiko siya. Ang kanyang mukha ay pula. Tama na. Kumain na kayo at huwag na kayong mag-usap ngang walang kwenta. Natakot si Alicia at tumahimik. Hindi naiintindihan kung bakit nagalit ang biyunan. Si Ramil, nakaupo sa tabi nila, pumula, marahil sa serbesa o sa naipon na pag-ikting. Inihinto niya ang tinidor at tumingin sa aming dalawa ng tuwid. Papa, Mama, tama na ba? Alam ko na kayong dalawa ay 13 taon na natutulog ng hiwalay. Ang sopa sa sala ay nalulubak sa isang tabi, doon kung saan tulog si Papa tuwing gabi at ikinakandado ni Mama ang pinto ng silid. Hindi ba kayo napagod na maglarong palabas na ito sa aming harapan, sa harapan lahat kamag-anak? Nagulat ako. Lumabas na alam pala ni Ramil ang lahat. Tahimik siyang nagmamasid
at nagdurusa sa kasinungalingang iyon. Sa lahat ng mga taong iyon, si Alicia ay humanga at tumingin kay asawa. Pagkatapos sa amin, si Eduardo ay tahimik na nagbuhos ng isa pang baso at inubos ng buo. Kung alam mo ano ang problema, tanong niya ng mababang boses. Gusto ko na kayong mamuhay ng totoo, sabi ni Ramil ng mahigpit na boses. Kung hindi na kayo nagmamahal sa isa't isa, palayain ninyo ang isa't isa. Matanda na ako, may sarili na akong pamilya, kakayanin ko ito. Huwag na kayong pahirapan ang isa't isa sa bahay na ito. Nasaktan ako sa panonood sa inyo. Umiyak ako ng malakas. Sinabi ni Ramil ang nasa aking puso. Tumingin ako kay Eduardo, naghihintay ng desisyon. Tumingin si Eduardo sa anak na may pula-pula na mga mata at mapait na ngumiti. Palayain, sa tingin mo hindi ko nais iyon, ngunit para saan pa ako nabubuhay? Para sa reputasyon ng ating pamilya. Ayoko na ituro ka nga tao at sabihing hiwalay ang magulang mo. Ayoko na si Miggy ng malaki ay makitang ang lolo at lola niya ay nag-aaway sa korte. Pagkasabi nito, tumindig siya at natitisot, naktungo sa kanyang sopa, bumaksak at lumiko sa lahat. Nawasak ang hapunang bagong taon. Si Alicia ay natatakot na nag-alis ng mga pinggan. Nakaupo si Ramil, nakayuko ang ulo sa kamay. At ako ay nanonood sa mga paputok sa telebisyon at naintindihan na ang opinyon ng lipunan at mga pakiling ay minsan higit na mabigat kaysa sa kaligayahan ng tao. Hindi hinahati ni Eduardo ang kanyang sarili sa akin dahil sa mga natitirang damdamin, kundi dahil pinahahalagahan niya ang hitsura ng perpektong pamilya higit kaysa sa kanyang tunay na emosyon. Noong 2017, nag-50 taon ako. Ang gayong anibersaryo ay karaniwang ipinagdiriwang ng may kasipagan, ngunit wala akong lakas loob. Sa umaga ay tumawag sina Ramil at Alicia. Nagbati. Nagbigay ng mahal na bag. Si Eduardo ay umalis sa trabaho ng maaga, wala ni isang salitang sinabi, sanay na ako. Sa loob ng 10 taon, wala siyang mininsang naalala ang aking kaarawan. Buong araw akong nag-isa, nagbasa, diniligan ang mga bulaklak, nakinig sa mga lumang kundiman. Ang kalungkutan ay ngumungiya sa aking kaluluwa tulad ng anay sa lumang kahoy. Alas 10 ng gabi ay nagsimulang bumaksak ang malakas na ulan. Nakahanda na akong matulog nang marinig ko ang tunog ng motorsiklo ni Eduardo. Pumasok siya sa bahay, basa hanggang sa buto, na may itim na bag sa kamay. Inilagay ang bag sa mesa at umalis para magbihis. May pag-usisa kong isinilid ang aking kamay sa bag. May lalagyan ng inihaw na liempo mula sa restoran na mahal ko noong kabataan. Nang magsimula pa lang kaming makita, madalas niya akong dinadala doon. Natigil ako. Naalala niya. Bumili siyan gusto ko. Lumabas si Eduardo sa kwarto. Nakita akong nakatingin sa liempo at nagsabi, kumain ka habang mainit pa. Nakdaan lang siya, nakita niyang bukas, kaya binili. Mayroon lamang na nakdaan lang siya, ngunit sa mga salitang iyon ay nanginig ang aking puso. Inilabas ko ang liempo, ang amoyng usok, karne, sibuyas tumasik sa ilong ko at nangampis ang aking mamata. Umupo akong kumain, bawat piraso ay nakabara sa lalamunan. Si Eduardo ay umupo sa harap, nanigarilyo, nakatingin sa labas sa agos ng ulan. Salamat, bulong ko. Naalala mo na mahal ko itong liempo. Hindi lumingon si Eduardo. Dahan-dahang inilalabas ang usok. Naalala o hindi, ano ang kaibahan? Pareho rin ang lahat. Nagtipon akong lakas. Inilagay ang tinidor at tumingin sa kanyang likod. Eduardo, 12 taon na ang nakalipas. Namumuhay tayo ng ganito sa loob ng 12 taon. Hindi ka makakapatawad sa akin. Alam ko na nakasala ako. Pagkakautang ko sa iyo ang buong buhay, ngunit matanda na tayo, gaano na lang ba ang natitira sa atin? Gusto kong ang mahuling taon ay namuhay tayong may kapayapaan para makapag-alaga ako sa iyo. Lumingon si Eduardo, sa kanyang mamata ay wala na ang ating namamatay na pag-asa, kundi nakakatakot na kawalan. Itinigil niya ang sigarilyo at mapait na ngumiti. Namamata, kapayapaan sabi mo. Kapayapaan,
kaya kumakain kang liempong iyon. Masarap. Masarap dahil mainit pa. Ngunit kung lumamig na ang liempo, magiging matigas at parang goma ito. Hindi na makakain, masakit pa ang tiyan. Ang ating relasyon, Marina, ay eksakto rin. Lumamig sila 12 taon na ang nakakaraan, nasira na, at ngayon ay gusto mo silang initin muli. Paano? Huwag nang mangarap. Binili kita ng liempong iyon dahil kaarawan mo. Isiping regalo iyon mula sa isang estranyo. Kumain ka na, matulog ka. Tumindig siya at naktungo sa kanyang sopa, tinakpan ang sariling kumot ng buwa, naiwan akong nakaupo sa hindi natapos na liempo. Ang kanyang masalita ay malupit ngunit totoo. Ang tumpak na tubig ay hindi maipon. Ang namatay na damdamin ay hindi maaring buhayin na huli na mapahingi ng tawad o isang bahagi ng liempo sa umulan na gabi. Naintindihan ko na ang kapatawaran na aking pinapangarap ay ang pinaka hindi maabot na luho sa mundo. Mananatili kaming estranyo magpakailanman, nakatali sa isang sinulit na ang pangalan ay kasal. Noong 2018, ipinagdiwang namin ang 30 anibersaryo ng aming buhay magkasama. Perlas na kasal, isang malaking petsa sa paningin ng nga nakapaligid. Ngunit para sa akin, ito ay 30 taon ng walang tigil na trahedya. Ipinagsimba nga anak sa pangunguna ni Ramil ang isang handaan para sa amin. Nag-ayos sila ng isang bangket sa isang restaurant na may tanawin sa Manila Bay. Sinubukan kong tumanggi, sinasabing matanda na ako at hindi gustong ingay, ngunit pumayag si Eduardo. Sinabi niya, kung ang mga anak ay nagnanais na magpakitang paggalang, hayaan natin. Matanda na tayo, nabubuhay tayo sa isang araw, magpasaya ang mga anak. At muli ay naksuot kami ngang makulay na damit at muli ay gumanap sa masayang pamilya. Maganda ang gabi, alak, bulaklak, kandila, simig, 3 taon na ay tumakbo sa entablado at nagbigay sa amin ng kanyang guhit. Iniyakap ni Eduardo ang apo at lumakas ang ngiti. Sa pagtingin sa ngiting iyon ay nasaktan ang aking puso, kung kahit isang patak ng ngiting iyon ay para sa akin. Nang umalis ang mapanauhin, pumunta ang maanak para ipagpatuloy ang saya, habang kami ni Eduardo ay nadahilan na pagod at umuwi ng maaga. Medyo naglakad kami sa baybay dagat habang naghihintay ng Grab. Hinipan ng hangin ang laylayan ng aking damit. Ang gabing Maynila ay nagniningning, ngunit napakaigiwa ko. Tumingin ako kay Eduardo. Nakatayo siya, sumasakay sa barandilya at nakatingin sa malayo sa mga ilaw ng city. Ang kanyang buhok ay halos kumpletong puti na, ang likod ay baluktot. Ang oras at kalungkutan ay pinatanda ang dating matibay na lalaking ito. Eduardo, tahimik ko siyang tinawag. Lumingon siya. Ang kanyang tingin ay mapag-isip. 30 taon ngayon, paano tayo nagpakasal? Kalahati ngang buhay magkasama. Galit ka pa rin sa akin. Itinataas ko ang tanong na ito nang may lahat ng natitira sa aking lakas loob. Nais kong malaman, may kahit na anumang liwanag ba sa dulo ng tunalang ito. Matagal na tumahimik si Eduardo, nakatingin sa madilim na tubig ng dagat, pagkatapos ay mabigat na bumulong-bulong. Nagalit. Sa simula ay galit ako sa iyo, galit hanggang sa utak. Gusto kong gupitin ang lahat, sumigaw sa iyong mukha, para ilabas ang lahat ng galit. Ngunit ang mamuhay ng may galit na ito ay napakakapagod. Marina, lumiko siya sa akin. Ang kanyang tingin ay hindi na matalim tulad ng kutsilyo, kundi maulap, puno ngang pagtitiis. Hindi na kita kinapooputan. Pagod na lang ako. Pagod na sa buhay na ito, kung saan araw-araw ay kailangang magsuot ng maskara, magpanggap na pakot na ako. Simpleng nagdarasal ako sa Diyos na sana ay agad na niya akong bawiin. Pag-alis ko, malalaya rin ako at ikaw rin. Ang kanyang sagot ay mas masakit pa kaysa sa galit. Ang galit ay nangangahulugang, ang tao ay nakakaramdam pa, nagdurusa pa. Ngunit ang pagod at walang pag-asa ay nangangahulugang lahat ng damdamin ay namatay na ng buo. Nakatayo ako, dumadaloy ang mga luha sa aking mga pisngi, at narinig ko sa aking isipan ang mga paputok na nagpapalabas ng katapusan na matagal na itinalaga.
Noong 2020, sumabog ang pandemyang COVID-19. Ang Maynila ay pumasok sa mahigpit na lockdown. Ang aming tahanan ay naging isang isoladong pulo kung saan nakakulong ang 2 matandang tao. Sina Ramil at Alicia ay naharang sa kanilang lugar, hindi makapagpunta, hindi makapagdala ng mapagkain. Kami ni Eduardo ay naiwan ng mag-isa. Ang unang maaraw ay nananatiling maigting ang kapaligiran, ngunit pagkatapos ang kakulangan ng pagkain at takot sa hindi nakikitang kamatayan ay nagudyok sa amin na instinktibong maglapit. Isang pagkakataon na may 2 pakete nga instant na noodles at isang bungkos ngang nalalantang gulay sa bahay. Nagluto akong isang palayo, pinahati sa 2. Nakaupo kami nang makaharap at sumimsim ngang mainit na sabaw sa taas ng taginit. Kumain kang nga gulay, kapakipakinabang. Inilagay ko sa kanyang mangkok ang isang sangangang kinsay. Sa pagkakataong ito ay hindi siya tumanggi. Tahimik na kinain at nagsabi, "Kumain ka rin, magtimpla nga ang lakas. Kapag nakasakit tayo, wala nang magdadala sa ospital." Isang tuyong pangungusap lamang, ngunit naging mainit sa akin. Sa mga sumunod na araw ay makasamang panorin ang mga balita. Tinalakay ang bilang manakasakit, nag-aalala kay Ramil at sa kanyang pamilya. Ilang beses akong umubo, nabahala si Eduardo. Humayo kang magsaing ng tsaa na may luya at dayap. Uminom ka. Kung makasakit ka, magiging sakitin din ako, sabay kaming mamamatay. Nag-aasmento siya, ngunit siya mismo ang nakdala sa akin ng tasa. Sa makitid at mapag-aalalang espasyong ito, ang dinakikitang hangganan sa pagitan ngang aming magkwarto ay tila medyo nabura. Nagsimula kaming mag-usap ng mas marami at hindi na itom nga maikling nga pangkalahatang pangungusap. Nagsimula akong makaroon ng kailusyon. Naisip kong ang kalamidad ay naglapit. Marahil ang pandemyang ito ay isang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos para pagalingin ang lumang pira-piraso. Mas masipag na akong nag-alaga sa Kanya. Naglaba, naglinis, sinubukan na lumikha ng kapaligiran ng tunay na pamilya, ngunit nakamali ako. Sa sandaling alisin ang mga paghihigpit sa lungsod at bumalik ang buhay sa normal, si Eduardo ay agad na kumuha ng kanyang mga kagamitan sa pangingisda, umupo sa matandang motorsiklo at umalis. Pupunta ako sa Laguna para mangisda. Uwi akong gabi. Umalis siya, nag-iwan sa akin ng mag-isa sa harap ng nakalaan na mesa. Ang aming paglapit sa panahon ng pagkakabukod ay instinct lamang ng kaligtasan sa pilitang tulong ng 2 tao sa isang bangka sa panahon ng bagyo. Nang lumipas ang bagyo, bawat isa ay bumalik sa kanilang lugar. Ang kapitan sa tulay, ang pasahero sa mas mababang klase ng kamarote, ang ilusyon ng kaligayahan ay nagsawi, nag-iwan ng mas mapait na katotohanan. At ngayon ay nasa kasalukuyan na ako, nakaupo sa pamilyar na sopa, hawak ang ulat ng ultrasound sa aking mga kamay, ang mga salitang fibrotic na paklat sa matres ay paikot-ikot sa aking mga mata, tinutukso ang aking sarili. Naisip ko ito sa buong biyahe mula sa klinika patungong bahay. Isang babae na walang operasyon, walang cesarean section, paano maaring magkaroon ng paklat sa matres, maliban kung isang malamig na panginginig ang dumaan sa likod. Ang maalaala ng 2008 ay bumahamuli, ngunit hindi ang maromantikong imahe kay Romeo, kundi ang madilim na mga araw pagkatapos mahuli ako. Naalala ko ang umulan na gabing iyon nang ibigay sa akin ni Eduardo ang kanyang hatol. Naging desperado ako, umipo, dinurog. Lihim kong kinuha ang mas dating gamot na iniinom ng aking ina at inubos ang buong bote. Nais kong mamatay para hindi na makita ang matingin ng pagama ng asawa at anak. Naalala ko kung paano ako bumagsak sa kadiliman at pagkatapos ay puting kawalan. Nang magising ako, nasa ospital na ako sa Makati Medical, punong nga wire at IV. Sinabi ng doktor na 2 araw akong nasa koma. Nakaupo sa tabi ko si Eduardo, nangayayat, hindi pa nayahit. Sinabi niya na nakalalason ang dati, na sa oras ay nilinis nila ang aking tiyan. Pagkatapos ay inilabas nila ako,
mahina ako, ang ibabang bahagi ng tiyan ay palaging sumasakit. Ipinaliwanag ni Eduardo na ito ay mga kahihinatnan ng sobrang dosis. Ang mga tableta ay nakaapekto sa mga panloob na organo. Naniniwala ako sa kanya ng walang alinlangan, ngunit ngayon, naalala ko ang sakit na iyon, ang pakiramdam ng kawalan sa tiyan. Bukas na ang pinto, pumasok si Eduardo. 65 taon na siya ngayon, ngunit matibay pa rin. Bumabalik siya pagkatapos ng laro ng chess kasama ang kanyang kaibigan na pensyonista. Nakita niya ako sa gayong kalagayan at tanungin ng gawi, "Sige, kumusta? Pumunta ka sa doktor? Ano ang sinabi?" Itinwon ko sa kanya ang aking mamata at tumingin ng diretso sa kanyang kaluluwa, sinisikap na mahanap ang nakatagong katotohanan. Sinabing doktor na mayroon akong lumang operatibong peklat sa matres. Si Eduardo, na nagtatapos ng pagtatangga ang kanyang sapatos, ay natigil. Bahadyang nang ginigang kanyang gabalikat, ngunit mabilis na napigilan ang sarili at nagpatuloy na naglagay ang sapatos sa racks. Marahil nagkamali ang doktor. Ikaw mismo ay nanganak kay Ramil. Anong maoperasyon? Si Dr. Orlando ay isa sa mga pinakamahusay na espesyalista. Hindi siya nagkakamali. Tumayo ako. Nanginig ang aking boses, ngunit matatag. "Eduardo, tumingin ka sa akin ng matuwid." Noong 2008, nang nandun ako sa Makati Medical pagkatapos ng pagtatangkang magpakamatay, ano talaga ang nangyari? Lumiko si Eduardo at pumunta sa kusina para kumuhang tubig. Ang kanyang pag-iwas ay nagpapatibay lamang ng aking paghihinala. Walang nangyari. Nilinis nila ang iyong tiyan at iyon na iyon. "Hindi totoo," sumigaw ako. "Kung nalinis lang ang aking tiyan, bakit sumasakit ang aking tiyan sa loob ng 1 buwan? Saan nanggaling ang peklat na iyon? Ano ang tinatago mo sa loob ng 18 taon?" Malakas na inilagay ni Eduardo ang baso sa mesa. Bumaksak ang tubig. Biglang lumiko siya. Ang kanyang mukha ay namumula. Bumukol ang maugat sa kanyang lik. Ang pag-ikting na naipon sa loob ng mga taon ay handang pumutok tulad ng lava mula sa bulkan. "Gusto mo bang malaman ang katotohanan?" Yumugon siya ng malakas. Ang kanyang boses ay umalingaw sa walang laman na tahanan. "Sige, sasabihin ko sa iyo, para malaman mo kung gaano kalupit at kababa ang iyong ginawa." Umatras akong ilang hakbang, natakot sa kanyang galit. Noong 2008, nang dalhin kita sa ospital, ang mga doktor ay hindi lamang naglinis ng iyong tiyan, natuklasan nila na buntis ka, 3 buwang buntis. Natihil ako, nakulinghot sa aking mga tayong buntis. 3 buwang buntis. Nagbuntis ako, napaos ko. Lumayo ang mga paa. Nagtatawa si Eduardo ng may mapait, puno ng sakit na tawa. "Oh, nagbuntis ka." Ngunit sa nakaraang 6 na buwan bago iyon, nakatraining ako sa iba't ibang lugar. At nang bumalik ako, palagi kang nagtatalo. Wala tayong isang beses na nagkasamang matulog. Kaya kanino ang anak na iyon? Nang yon nagurong ang musika, hindi ba? Kumapit ako sa gilid na mesa para hindi mahulog. Ang katotohanan ay malupit at walang awa. Ang batang iyon ay bunga ng aking kasalanan. Nasa koma ka. Tinanong akong doktor kung ano ang gagawin. "Sa tingin mo ano ang dapat kong ginawa?" Palalimin ba ang bunga ng kasalanan para araw-araw ay mapanood ito at maalaala kung paano ka nagsaya sa iba? Binasa niya, ang kanyang boses ay natisod. Sa kanyang matandang, pagod na mukha ay lumabas ang maluha. "Lalaki rin ako, masakit din sa akin. Hindi ako ganun kabanal para palakihin sa aking tahanan ang anak ng iyong mahal sa buhay. Kaya ikaw." Hindi ko nalakas lubang tapusin ang pangungusap. Pumirma ako ngang pahintulot. Sinabi ko sa mga doktor na mahina ang iyong kalusugan pagkatapos ng pagkalason at hindi mo mailuwal ang bata. Hinilingan ko silang gumawa ng aborsyon habang hindi ka pamulat. Ang peklat na iyon ay bakas ng kahihiyang dinala mo sa aking tahanan. Bumaksak ako sa sahig, umiyak ng walang tunog.
Lumabas na magiging ina ako sa ikalawang pagkakataon, ngunit sarili ko ring pinatay ang aking anak sa pamamagitan ng aking pagtataksil at ang aking asawa ay tumulong na mangyari ito sa pamamagitan ng kanyang galit. Ang hindi pa ipinanganak na sanggol ay nagbayad para sa mga kasalanan ng mga matatanda. Bakit hindi mo ako sinabihan? Sumigaw ako ng may pakabigo. Sabihin, para saan? Para muling subukan mong magpakamatay o para tumakas ka sa kanya? Napagdesisyonan kong pangalagaan ang pamilyang ito para kay Ramil at kailangan kong lunukin ang kahihiyang iyon. Iningatan ko ang sikreto sa loob ng 18 taon. Sa tingin mo madali iyon para sa akin? Sa bawat pagkakataon na tiningnan kita, naalala ko ang batang iyon, naalala ang iyong karumal-dumal na pagtataksil, at hinihingi mo ang aking kapatawaran. Anong karapatan mo? Pinuno ni aking yak at mabigat na hirap na pagingga ni Eduardo ang kwarto. Ang nakaraan, tulad ng isang napakalaking halimaw, ay nagising pagkatapos ng matagal na pagtulog at nilunok ang mahuling natitira ng aming pekeng mundo. Sa pinakamatinding bahagi ng eksenang ito, malakas na nagtunog ang tirador na telepono. Ang tunog ay mabilis at nangangaba. Si Eduardo, mabigat na humihinga, naghintay ng kaunti, pagkatapos ay kinuha ang tawag. Hello, naririto ako. Ano? Aksidente? Saan? Sa Cardinal Santos? Darating na ako. Inilagay niya ang tawag at lumiko sa akin. Ang kanyang mukha ay kakilakilabot na nagbago, mula sa maitim na pula, naging puti muna ito, pagkatapos ay abo tulad ng abo. Nanginig ang kanyang kamay, halos nahulog ang telepono. Ano? Aksidente. Saan? Biglang tumadyo ako. Ang puso ay uminto. Ramil, nabangga si Ramil ngang isang truck sa Katipunan. Kritikal ang kalagayan, dinadala sa Cardinal Santos. Bilisan mo, Marina, baka hindi na natin siya makita ng buhay. Para akong tinamaan ng kidlat, lumayo ang nga paa. Tumakbo si Eduardo sa kwarto, kinuha ang pitaka, susi, pagkatapos ay lumabas, hinawakan ako sa kamay at hinila. Halika na, bakit umiiyak? Lumakat na. Lumabas kami sa kalye, nakakuhang taksi, sa lubong kotse, nakaupo si Eduardo na parang bato, nakadiit ang makamay ng napuputi ang bukong daliri. Nakatingin siya sa bintana, ngunit alam ko na hindi niya nakikita ang anuman. Nagdarasal siya. At ako, dumadaloy ang maluha, hindi tumitigil. Ramil anak, ikaw ang aming tanging pag-asa, ang kahulugan ng aming buhay. Kung may mangyayari sa iyo, paano tayo mabubuhay? Nagsisisi ako sa lahat. Kung hindi kami nag-away, hindi naguhulog ng karaan, marahil ang kasamaang ito ay hindi na sana nangyari. Ang kotse ay tumakbo sa gabing Maynila patungo sa ospital. Sa malayo ay may sirena ng ambulansya, tulad ng masigaw ng pihati. Hindi ko alam na naroon sa dulong landas na iyon, nahihintay sa amin ang katotohanan na mas kakilakilabot pa kaysa sa sikretong hindi pa ipinanganak na bata. Isang katotohanan na habang buhay na magbabago ng aming magabuhay. Cardinal Santos Medical Center. Amoy ngang antiseptic, ingay, kabuuan. Tumakbo kami sa emergency room. Nakaupo sa sahig sa pasilyo si Alicia, ang aming manugang. Ang kanyang damit ay puno ng dugo. Umiyak siyang ng todo. Nakita niya kami at nagmadaling lumapit sa aking lig. Mama, si Ramil, huwag kang umiyak. Anak, ano ang sinasabi ng nga doktor? Tanong ni Eduardo, nang may nanginginig na boses. Maraming trauma siya, nawalan ngang maraming dugo, inuuprahan siya, ngunit sa ospital ay kulang ang kanyang uring dugo. Ika-4 na grupo. Sinabi nila, kailangan ng dugo mula sa mga kamag-anak kung makakayon ang grupo, mabilis. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Ang mukha ay nakatakpan ng maskara, ngunit ang mga mata ay nababahala. Sino ang kamag-anak ng pasyenteng Ramil Eduardo Reyes? Ako ang kanyang ama, humakbang si Eduardo. Ako ang kanyang ina, dumispaldar ako. Ang kalagayan pasyente ay napaka-kritikal.
Kailangan ng agarang transfusion. Nagahanap kaming dugo, ngunit mas mainam kung may kamag-anak na magbibigay. Sino sa inyo ang may ikaapat na grupo? AB. Uminog si Eduardo. Ako, una. Ako rin, una. Nagmadali akong sinabi. Ngunit doktor, ang una ay universal. Kunin ang aking dugo. Kailangan mo, ililigtas lang si anak. Tumingin sa amin ang doktor. Nagisa ang kanyang nakilay. Ibinaba niya ang mamata sa kasaysayan ng sakit pagkatapos muli sa amin. Sigurado ba kayong dalawa nauna ang ginyong grupo? Ganap na, nagpatunay si Eduardo. Maraming beses na akong nagdodonate. May karpa ako. Mabigat na bumulong-bulong ang doktor. Kagalang-galang, sa genetika, kung ang dalawang magulang ay may unang grupong dugo o ang kanilang anak ay may 100% magiging unang grupo rin, ang isang bata na may ikaapat na grupo ay hindi maaring ipanganak sa kanila. Mayroon ditong ilang pagkakamali. Ang masalitang doktor ay tulad ng kidlat. Natigil ako, namanas ang makamay at paa. Una, ikaapat. Hindi ako malakas sa medisina, ngunit ang kanyang kumpiyansa na tono ay nagpuno sa akin ng takot. Natigil si Eduardo sa tabi ko. Tinitignan ang doktor, pagkatapos ay nilipat ang tingin sa akin. Sa kanyang tingin ay hindi na ang pag-aalala para sa anak, kundi ang kakilakilabot na paghihinala. Ano ang sinabi ninyo? Muling tinanong ni Eduardo sa isang punit na boses. Ang dalawang magulang na may unang grupo ay hindi maaring makaroon ng anak na may ikaapat. Tama ba iyon? Tumango ang doktor. Ito ay nakabatay sa genetika. Ang gena para sa grupo A ay recessive. Ang dalawang recessive genes ay makapagbibigay lamang ng recessive na resulta. Ang grupo AB ay kombinasyon ng dominant gens AB. Ito ay biological na impossible. Sige, sa susunod iyon. Ngayon kailangan nating iligtas ang tao. Asawa, ano ang inyong grupo? Nagulat din si Alicia. Ako? Ikatlo. B. Mabuti. Sa emerhensiyang kaso, ang ikatlo ay angkop para sa ikaapat. Halika kasama ang nurse, gagawin naming express na pagsusuri at kukuhang dugo, at kayong dalawa, maghintay kayo rito. Tumakbo si Alicia kasama ang nurse. Sa pasilyo ay nanatili kaming dalawa ni Eduardo. Lumubok ang ingay ng ospital. Narinig ko lamang ang nakakapandalamating tubok ng aking puso. Tumahimik si Eduardo. Dahan-dahan siyang bumaba sa upuan at tinakpan ang kanyang ulo nga kamay. Ang kakilala-kilabot na katahimikan ay pumatong sa amin, mas mabigat kaysa sa kamatayan na nagtatago sa likod ng pinto ng operating room. Nakaupo si Eduardo ng walang galaw. Hindi ako makapaniwala na lumapit o umupo sa tabi niya. Humilik ako sa dingding, napakaramdam na hubad sa ilalim ng bagyong hangin. Sa isipan ko ay paikot-ikot ang matanong, bakit ikaapat ang dugo ni Ramil? Ipinanganak ko siya, pinalaki ko, siya ang aking anak, walang alinlangan, ngunit ang kanyang ama. Sino ang kanyang ama? Si Eduardo ay may una, ako ay una. Kaya ang biologikal na ama ni Ramil ay dapat na may 2A, 3B o 4 na AB. Ang isipan na tumusok sa aking utak ay nagpapanginig sa akin, alalang 30 taon na ang nakaraan. Ang nakakalito na gabi. Marina. Ang boses ni Eduardo ay tumunog na nakakakilig at kakilakilabot. Nanginig ako, itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mapulang mata ay nagpapaputla. Tumingin siya sa akin na hindi na may pagamak, kundi may hitsurang ang isang naktatago, nakamamatay na nasugatan na hayop. Sagutin mo ako, dahan-dahan niyang sinabi, tinatambol ang bawat salita. Kanino si Ramil? Nanginig ako. Ako. Hindi ko alam. Siya, ang iyong anak. Tanging iyo lamang. Tumahimik ka, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Eduardo, kaya lumingon ang madumadaan, kahit ngayon ay nagsisinungaling ka. Sinabi ng doktor ang lahat. Paano maaring makaroon ng ikaapat mula sa dalawang una? Ninlang mo ako sa loob ng 30 taon. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking magabalikat at nagsimulang yuguin. Magsalita ka, siyon noong 2008 ay guro ngang musika, at ang ama ni Ramil, sino siya?
Kailan ka nagsimulang pagsamantalahan ako? Bumuhos ang mga luha. Nais kong magpaliwanag, ngunit natatakot din ako. Natatakot ako sa katotohanang dahan-dahan ay lumalabas sa aking kamalayan. Eduardo, huminahon ka. Nasa ospital tayo. Si Ramil ay nasa operating room, nagmakaawa ako. Itinula ni Eduardo ako nang humiga ako sa dingding. Nagtatawang malakas siya, isang ligaw, mapagpahirap na tawa na kumakalat sa pasilyo sa operating room. Nag-aalala ako, umiyak para sa isang batang banyaga. 30 taon na pinalaki ko ang isang batang iba, inibig siya, inialay ang lahat para sa kanya, nagtiis sa iyo para sa kanya. Lumalabas na ako ang pinakamalaking hangal sa mundo. Tinakpan niya ang kanyang mukha nga kamay at umiyak. Ang lalaking buong buhay ay naging matatak at hindi kailanman umiyak. Ngayon ay umiyak na tulad ng isang inabandonang bata. Ang sakit mula sa pagtataksil na ito ay hindi lamang kahihiyan. Ito ay ganap na guhong pananampalataya at kahulugan ng buhay. Sa sandaling ito, nagsabok ang ilaw sa itaas ng operating room, lumabas ang doktor. Agad na pinunasan ni Eduardo ang kanyang maluha at tumayo. Gaano man siya masaktan, ang 30 taon ng pagmamahal kay Ramil ay tunay. Doktor, paano na siya? Matagumpay ang operasyon. Ang krisis ay lumipas salamat sa agarang pagsasalin ng dugo mula sa asawa at sa aming mastok. Ngunit kakailanganin niya ngang espesyal na pag-alaga sa ECU. May kaluwagan na huminga si Eduardo, ngunit agad na muli na lumitaw ang kadiliman sa kanyang mukha. Tumingin siya sa pinto ng ICU, kung saan nakahiga ang kanyang pinakaminamahal na anak. Ang anak na ngayon ay hindi niya alam kung paano tatawagin. Gumaling si Ramil kinabukasan ng umaga. Buong-buo siyang nakabalot ng bandahe, may IV. Binigyan kami ng pahintulot na pumasok ng ilang minuto. Si Eduardo ay nakatayo sa paanan ng kama, nakakross ang mabraso sa dibdib, nakatingin kay Ramil ng may komplikadong tingin, puno ngang habag at pagkapalayo. Binuksan ni Ramil ang kanyang mamata, nakita kami, at mahina ngumiti. Papa, Mama, okay na ako. Kinuha ko ang kanyang malamig na kamay. Muli na namang dumadaloy ang mga luha, kinabahan mo kami. Bakit ka ganon kapabaya? Tumingin si Ramil sa akin, pagkatapos kay Eduardo. Tila naramdaman niya ang kakaibang kapaligiran. Nakita niya ang mga pula-pula na mata ng ama, ang kanyang kalamigan. Matalino at sensitibo siya mula ng bata, naintindihan niya ang lahat. Kayo. Alam na ninyo ang tungkol sa grupo ngang dugo. Tanong niya ng mahina ngunit malinaw na boses. Nangginig ako. Natihil si Eduardo. Ano? Ano ang alam mo? Isinara ni Ramil ang kanyang mata. Sa kanyang pisngi ay humalay ng isang luha. Patawad, Papa, matagal ko na itong alam. Mula pa noong 18 taon, nang dumaan sa medical examination para sa ROTC. Noon ay sinabing doktor na ikapat ang aking grupo. Kakaiba ito sa akin. Naalala ko na una ang nakalagay sa inyong nga dokumento. Lihim akong nag-imbestiga at pagkatapos ay kinuha ang isang gupit ng iyong buhok at nagpa-DNA test. Ang katahimikan sa ward ay naging mabigat. Tinitignan ko ang aking anak ng may gulat. Lumabas na ang aking bata. Sa lahat nga na ayon ay nag-isa na nagdadala ng kakilakilabot na sikreto. Ang resulta ay nagpakita na hindi kita tunay na anak, sinabi ni Ramil ng may masakit na boses. Nang matanggap ko ang resulta, nais kong mamatay. Nais kong tumakas mula sa bahay, ngunit nakita kita pabalik mula sa trabaho. Pagod, ngunit laging bumibili nga aking paboritong sorbetes. Tinatanong mo kung pagod ba ako sa pag-aral, at hindi ko magawa. Natatakot akong masaktan ka, natatakot na maging hiwalay ang aming pamilya. At nanahimik na lang ako. Sinabi ko sa sarili ko na ang nagpalaki sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa nagsilang. Pinalaki mo ako, ikaw ang aking tanging ama. Nanginig si Eduardo. Lumapit siya sa kama. Tumingin siya sa mapagmahal na anak na pinagtukusan niya ng kanyang buong buhay. Ikaw. Tinago mo ito. Nagdusa ka ng mag-isa. Pasensya na, Papa. Pasensya na sa paglaki mong ibang bata.
Hindi ko nasabi dahil natatakot akong iwan mo si mama, iwan mo ako, naging makasarili ako. Oh, ibinaba ni Eduardo ang kanyang ulo sa gilid ng kama, nanginig ang kanyang nga balikat. Umiyak siya, ngunit hindi mula sa galit, kundi mula sa pagmamahal at habag. Habag siya anak na sobrang talino, habag siya malupit na kapalaran na nagbuklod nung tatlong malusog na tao sa isang gutos. Nakatayo ako sa tabi at naramdaman na ang pinakamalaking kriminal na ako. Ang aking asawa ay nagdurusa, ang aking anak ay nagdurusa, at lahat ay dahil sa akin. Nang matulog si Ramil sa ilalim ng epekto ng gamot, senyas ni Eduardo na sumama sa kanya sa labas sa bakuran ng ospital. Umupo kami sa bangko sa ilalim ng matandang puno. Ang hapon na araw ay kumislap sa pamamagitan ng mga dahon, naglalaro sa pagod na mukha ng aking asawa. Ngayon, nang nagsalita na si Ramil, mayroon ka pa bang tinatago? Tanong ni Eduardo. Ang boses ay pagod, ngunit kamanghamanghang mahinahon. Ibinaba ko ang ulo, nagsaling palat ng mga kamay, hindi na ako makapagtago pa. Naalala mo ba ang ating despedida bago kasal 30 taon na ang nakakaraan? Mababang tanong ko. Kumukulot ang no ni Eduardo, nag-aalala. Naalala ko, nagdiriwang kami sa isang bar sa ermita. Nandiyan ang lahat ng ating mga kaibigan. Sa gabing iyon, masyadong maraming nainom ko. Hindi kailanman ako umiinom ngang matapang na inumin. Naalala ko, lumiko ang aking ulo, naduwal ako, at pumunta akong maghanap ng banyo, nakamali akong pinto, at pumasok sa isang kwarto para sa mga VIP na panauhin, nahinto ako, humihinga para magpatuloy. May naroon sa kwarto, masyadong lasing na ako, inisip ko ikaw ito, nalasing din ang taong iyon, at nangyari ito. Kinaumagahan ay nagising akong nag-iisa, sa gusot na damit. Natakot na ako at tumakbo pauwi. Inisip ko ito ay isang panaginip o dinadala mo ako roon. Sino ito? Ang dumalgal na tanong ni Eduardo. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, ngunit mamaya, nang inihambik ko ang napangyayari, sa gabing iyon, si Lenny ang nahatid sa akin. Lenny, nagbukas ng malapad ang mga mata ni Eduardo, ang aking pinakamatalik na kaibigan, ang aking bestman sa kasal. Nang makalabas ako sa kwarto na nakatitisod, nakita ko si Lenny na nakatayo sa pinto, umiling at may kakaibang tingin. At pagkatapos, isang buwan pagkatapos ng aming kasal, biglang ibinenta niya ang kanyang apartment at umalis sa Amerika, pinuputol ang lahat ng mga kontak. Sa tingin ko, siya ito. Itinaas ni Eduardo ang kanyang ulo at malakas na nagtatawa. Ang mapait na tawa ay kumalat sa bakuran, kahanga-hanga, napaka-kahanga-hanga, ang aking pinakamatalik na kaibigan at ang aking asawa. Ang dalawang pinakamahal sa aking puso ay naktarak sa akin ng 2 kutsilyo sa likod. Ang isa ay tumakas sa Amerika at ang isa ay nakparal sa akin ng anak niya sa loob ng 30 taon. Ang buhay ni Eduardo Reyes ay tunay na tragikomedya. Bumaksak ako sa kanyang mapaa, umiyak. Patawad mo ako, Eduardo. Nagmamakaawa ako, hindi ko nalam. Buong buhay ko ay inisip ko na si Ramil ay iyong anak, wala akong pinaghihinalaang anuman. Nakaupo ng mahinahon si Eduardo. Hindi niya ako itinulak at hindi siya tumindig. Tumingin siya sa malayo nang walang makitang tingin. Marahil ay muling pinagbabasa-basahin ang buong buhay niya, buhay na punong panlilinlang at pagtataksil, ngunit puno rin ng bulag na pagmamahal na ibinigay niya sa maling tao. Pagkaraan ng 1 buwan, inilabas si Ramil, ang kanyang kalusugan ay gumaling, ngunit ang kapaligiran sa pamilya ay magpakailanman nang nagbago. Hindi na ito ang malamig na peke, kundi ang pag-asa ng hindi maiwasang paghihiwalay. Tinawagan ni Eduardo ang lahat, namin ako, si Ramil at si Alicia. Naglagay siya sa mesa ni isang folder na may mga dokumento. Mga dokumento ito para sa pagbebenta ang bahay, maikling sinabi niya. Nagpalitan sina Ramil at akong tingin. Ibinenta ko ang bahay na ito, nakatanggap na akong paunang bayad. Sa susunod na linggo ay pupunta tayo sa notaryo. Ang pra ay hahatiin ko sa 3.
Isang katlo para kay Ramil at Alicia para may kapital kayo para sa kinabukasan, para kay Miggy. Lumuhod si Ramil, Papa, hindi ko matanggap, hindi ako iyo. Tumindi ka, sumigaw si Eduardo, ngunit nang wala na ang dating galit. Hindi ka ang aking dugo, ngunit ikaw ang aking anak na pinalaki kong 30 taon. Ito ang aking pagsisikap at may karapatan akong ibigay sa iyo ang aking nais, huwag magtalo. Lumiko siya sa akin at iniabot ang isang savings passbook. Ito ang iyong bahagi, sapat para bumili ng maliit na apartment at mamuhay hanggang katandaan. Ang ating buhay magkasama ay tapos na. Ang kahilingan para sa diborsyo ay napirmahan ko na, pirmahan mo rin at pumunta tayo sa korte. Palayain na natin ang isa't isa, Marina, pagod na ako. Kinuha ko ang passbook, pumirma sa kahilingan ng nanginginig na kamay. Ang maluha ay nahuhulog sa papel, nawawala ang pirma. Ito ang nararapat na katapusan para sa akin. Ngunit bakit ganon pa rin ang sakit? At ang natitira, patuloy si Eduardo, tinapik ang matandang hiking bag sa tabi. Iiwan ko sa sarili ko para sa paglalakbay. Buong buhay akong nagpagal para sa pamilya, ni isang araw hindi ako namuhay para sa sarili ko. Ngayon ay nais kong pumunta kung saan ang aking mga mata ay natatangay. Magbibiyahe ako sa buong bansa, Batanes, Palawan, Mindanao, lilipat-lipat upang makalimot ang lahat, upang mahanap ang kapayapaan sa katandaan. Kinabukasan, nagbihis si Eduardo ng may bag. May matandang polo siya, may gusot na sombrero, mukhang handa para sa paglalakbay at sa kamanghamanghang paraan magaan. Inilabas ni Ramil si Miggy para ihatid ang lolo. Ang bata, hindi na intindihan ang anuman, ay nagsabi ng patalon, Lolo, aalis. Bilhin si Miggy ng kandi. Iniakap ni Eduardo ang apo, huminga ngang kanyang amoy ngang gatas, pagkatapos ay tapik-tapik si Ramil sa balikat. Mamuhay ng may dangal, anak, at huwag ulitin ang mga pagkakamalingang iyong mga magulang. Ang isang lalaki ay dapat marunong magpatawad, ngunit dapat ding marunong palampasin sa tamang oras. Sa akin ay hindi siya tumingin. Lumabas siya sa bakuran, umupo sa kanyang matandang motorsiklong Suzuki, pinatunog ito at umalis. Ang kanyang anyo ay nawala sa likong daan. Nakatayo ako sa harap ngang walang lamang tahanan, nakatingin sa likod ng aking asawa, ngayon ay dating na. Nawala ko ang lahat, isang mabuting asawa, mainit na tahanan, paggalang ng anak. Ang natitirang bahaging buhay ay mararaan ko sa pagsisisi at kalungkutan. Gumagalaw pa rin ang Maynila, tulad ng dati. Nagmamadali ang mga tao sa kanilang mga gawain. Ang kasaysayan lamang ng aming pamilya ay natapos. Nag-iwan ng masugat na hindi gumagaling sa kaluluwa ng mananatili. Si Eduardo naman, ang tuwid na lalaking taga-Cebu, ay sa wakas ay nakakuha ng kanyang kalayaan sa walang hanggang kalsada ng kanyang bansa.